Kasi yung Edith, pwede mo naman i-flex sa XP. But I'm concerned kasi pwedeng kunin din naman ng Smart Omega yung Hylos sa fourth pick. There's still Of Arlott coming into the play, and I think that I was actually expecting that for Aurora, but Right you know on what? Good of Omega to pick that up. I mean, it's a deny pick, if I should say. Kasi it would fit well with the lineup that Aurora has here. And you're stealing it from Edward, one of the best Arlott users that we have here in the league. Mapupunta kayo niyan sa Smart Omega. Now, if you are the side of Aurora, you still have 2 picks available. I think it's still missing somewhat of a roamer or depende Dig. kung saan pupunta yung Edith in this situation. Tig. I think Tigreal? Edward Edith. That's Tigreal. Will instruct me. Siya ba yan? There goes the Tigreal. There it is. Bruno or Claude? They're gonna have to pick one of those. Is it gonna be a Bruno or a Claude here para kay Dome? Because that is the only one missing in terms of the roles, yung gold lane position that will really be essential para sa parehas na kupunan. And it is gonna be a Claude to end the draft para sa Aurora. Okay, question is, what's Demon Kite's hero? What's Andorio's hero pala? I think Martes sounds nice here. Oh! There it is. The value! Hi! The value man! Value The detective. We haven't seen Fredrin in a while. Dito sa season 14, I don't think we've seen a Fredrin for that long. I'm not entirely sure. Pero Rockhart, lineups for both of these teams, right? I really like the lineup, and we actually talked about this yesterday, right? The value of the Fredrin is still there. Teams just really have to pick it up. Kailangan lang nila maging willing na gamitin yung hero na to, and I feel like it can serve wonders, disrupt the lineup, the front lines, and again, hold Bushes on his own. I mean, that is going to be the essential part of this trade. Ang concern lang natin dito is ang daming crowd control coming out from the side of Aurora. Yan yung isa sa mga nakaka-bad trip kapag ikaw ay nag-Fred rin. Yep. But the thing is, it's also hard for Aurora to fully commit against Omega's lineup knowing na meron silang Zas dito. It's very hard to enter the actual zone or the barangay of Smart Omega. I mean, it is going to be difficult for both of these teams para mag-initiate. Pero para kay Rene J at kay Chakno, unahan lang sila. Ito na yung laban ng set na hinihintay Set nila battle. weeks ago. And I guess we are about to figure it out in terms of matchups na hinihintay natin. And another major thing that you have to take note of is Domeng versus Jome. The Moskov versus the Claude. Yeah, I mean, generally, Moscovs do win out that lane. Pero kapag umabot na ng late game, medyo nagbabago yung itsura nung game na yan. Kasi parehas sila may split push capability. But it's just that, again, kapag yung terms ay napunta sa Claude, napaka-superior talaga ng team fight because of the Blazing Duet. And I hope Aurora is ready for the chaos. You know that Smart Omega is gonna bring it. So just weather the storm. Hope for the late game. Yeah, honestly, kung sisilipin din kasi natin, there are some of those picks na pinili ni Coach Lembot and na Coach Snap for almost the entirety of the 2 weeks, right? We've seen what? A Hanzo. We've seen other heroes that don't usually get picked, pero ngayon they're gonna be installing another one into the barangay. They're gonna be relocating another hero to the barangay, and that is gonna be a Fredrin na hindi madalas na pick up. Yeah, usually people don't really pick Fredrin into Nolan kasi napakabilis mag-farm ng Nolan. Pero the thing about this game is that Andorio has a lot of help with the Jawhead leashes. Nakita natin even from Blacklist International in the previous series na yung double leash tactic ay full super nga, diba? effective. Kaya feeling ko magiging magandang start ni Andorio. It's about time. It's Smart Omega versus Aurora. Casters, it's go time. Simulan na natin ang bakbakan para sa ating star Welcome matches to ng Mobile week Legends. number 2, Smart Omega versus Aurora. Kaabang-abang kung paano nga ba talaga ang magiging palitan nitong ating dalawang teams. So sa mga nag-watch party, sa mga streamers natin dyan, eto na to. Ito na yan. Bakbakan na akong bakbakan again. Naging mainit ang usapin mula kay Cap Mamba at dito kay The Hitman. And yan ang ating aabangan ngayon kasi again, pang-8 unique hero na ito ni Chaka. Diba, itong Jawhead na to, remember, ito yung maganda sa identity na pinapamalas ngayon ni Chuck Noel. Kahit versatility ang ibibigay ng Smart Omega. Oh, parang unpredictable din kung ano yung mga gagamitin niyang hero. So pagdating sa draft, parang hindi mo malalaman kung ano nga ba talaga yung ibibigay sa kanya dito ng kanyang mga coaches. So ano man muna ngayon restricted na sabihin na nating areas muna ang pinupuntahan ng mga players at Sacred Hammer na nga doon. Pero pagpapasok ni Traverse talaga para dito kay Edward na nakikita na nga natin na talaga nagbubugbugan agad. Kamunti ka na rin si Andorio nung moment na yun. Okay, buhay pa rin si lumalapit pa si Andorio at
ngayon lang actually natin nakita na may labanan muli gamit itong isang Galing kay Jom, probably kay Okir na din. At ito na, final slash, nagkakapalitan na naman agad. Hindi na makakatakas pa. Okay with a kill. Tinanat kung tutuloy pa. Hagis! Napakaganda namang ejector doon. At mapatay pa nga si Demon Knight. napakalinis ng ginagawa ngayon ng Smart Omega. Sisili pa si Edward, magbabakasakali. Pero nandun yung skills mula dito kay Andorio at ang buong kupunan ng Smart Omega, nararamdaman nila yung momentum ay naroon. Remember, wala pa pong talo. Wala pang talo ang Smart Omega at sila ang nasa top seed. Gaano na ba katagal ang mga seasons na nakita natin ang Smart Omega na nasa gantong sitwasyon, di ba? Parang kaya nga sila tinawag din na lason nga pala. Kasi parang hindi ine-expect ng lahat dun, na pagdating dun sa padulo, biglang dun gumagana yung lineup nila. So sabi siguro nila ngayon, ibahin na natin ang sitwasyon ngayong season. Oh, actually vocal naman si Chuck, no, si Captain Chuck, na sinasabi niya na babaguhin namin yung mga nakasanayan, yung mga late game na Omega, yung mga tawag dito, Omega timers. Nandyan pa rin yan, pero mas gusto namin na kami yung nakakalamang sa unahan. Kagaya nito, si Job, available na rin yung kanyang crucial site. Papasok si Andorio, nandun yung Hagis. Naku po, aabutan ata dito. Itong si Chuck Mamba. Nabaliktad pa nga. Si Chakto pa nga nakuha dito ng Aurora. At ang magandang nangyayari dito ngayon is for Aurora, hindi rin sila bumabahig na hindi sila magkakaroon ng trade. So nakita natin ginamit ang Appraiser's Draft at nagkaroon ng IMU kay Yue doon sa Dominators Crescent. Kaso nga si Andorio napakakunat. Napilitan mag-flicker out. Ala, dalawa na doon yung spawn. Pero si Andorio kamuntikan na. Nakaligtas pa rin. Napakaganda nung crucial na Dominators Descent mula dito kay Okir na ibawi din naman. Actually, kaya nalito tayo kasi si Yue, kinuha niya rin yung Dominators Descent. So dalawa yung nakalapag doon sa nangyari na yon. 2-2 ang ating score. 4-minute mark para sa laban na ito. Dikit pa rin. Tingnan mo, isa-isang daan lang yung lamang ng Aurora at saka ng Omega. Balikan lang. Feeling ko palitan lang talaga yun eh. Depende na lang kung sinong una makakapag-clear na minion wave. At napaganda, binanggit mo dito na parang dalawa yung naging spawn natin kanina. So delikado yun mamaya. Ay, Pagka nagkalituhan, ay spawn pala yun ni Yue. Oo, Ay spawn pala yun ni Okir. Oo nga, tsaka minsan nakakalito talaga pag sa teamfight, no? Hindi mo alam kung sino unahin, yung mga heroes ba o uunahin mong tunawin kagad yung Dominators Descent. Kasi minsan parang hindi mo napapansinin yan pero hindi mo namamalayan na masakit pala di ba? Oo, sobrang sakit na hindi mo naman pigilan na umalis doon. Renegade. Sa pwesto na yun, final slash na naman, hindi mo ganit makukuha nila. Ay! Habang nangyari yun, itutuloy pa ng vengeance kay Ryota. Kaya mamaatras ngayon, ang ilan sa mga players ng Aurora, meron pa pang zone out doon, meron naman na ejector na kuha pa, si Renegade. Binalibag ng binalibag itong si Rene J. Kanina sakto sana yung kanyang implosion kaya lang nasibat siya ni Jom. Hindi tumama yung implosion na sana'y plano niyang makuha. But then again, Smart Omega, na pag-uusapan natin 100-200 lang ngayon, 1,000 na kasama pa yung Torres sa itaas. Oh, napakaganda dahil nabigyan nila ng space nung moment na yun. Si Joma, tsaka parang very consistent pala silang pumupunta dito sa purple buff ni Demon Knight. Parang ito muna yung unang objective nila. Marereset doon yung purple buff. Mauna ng buhay dito si Andorio at hahabuli pa nga. Demon Knight may bawi na naman. Ginamit yung placing doon pero medyo kulang pa doon sa damage yung hero ni Domeng. Okay, so ngayon ay nakabawi din naman ng Aurora sa naging team fight na yon. Again, Andorio, kumbaga kung iisipin mo, hindi naman si Andorio ang pinakakailangan target